Tayo pong manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat o God na kami po ay muling magkakasama online. Salamat Panginoon for this opportunity na kami po ay makakapagpalakasan. Panginoon, lalalim sa inyo pong mga salita. Dalangin namin, O Father God, na patuloy na i-bless nyo pong bawat isa, patuloy na linisin nyo kami, na banal nyo pong dugo sa isip, sa salita at sa gawa. And we pray, Lord God, na makalakad kami sang-ayon sa inyo pong kalooban. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 127, when people commit mistakes. The Lord made everything beautiful in its time. So kukuhanin po natin yung ating main verse, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. For introduction for tonight, ayan, sabi ng 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ayan. So, in-illustrate ko po dito na yung ating Panginoon, tripartite being, diba? We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In the same way, ganun din po tayong mga tao. Meron po tayong body, meron po tayong soul, at meron po tayong spirit. Yung atin pong spirit, yun yung ginagamit natin para magkaroon tayo ng communication with the Lord. So andun yung ating communion with God, andun yung ating conscience, andun yung ating intuition. So nung tinanggap natin si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, so we are born again. Amen. So perfect na po tayo in spirit and in truth. But then again, meron po tayong kaluluwa. Yung kaluluwa natin, andun yung battle. Nasa mind po natin, nasa will po natin, at saka nasa emotion po natin. Yun yung kailangang patuloy na i-renew, baguhin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi yung ating mind, yung ating will, yung ating emotion, kung yan po ay malalim sa salita ng Diyos, it will also will reflect dun sa ating ginagawa in the physical. Siyempre, yung ating body, yung ating flesh, yung blood and then bones. Yun yung nakikita natin sa bawat isa po sa atin. Yan. So, buwan po natin, church, is not a process. It's not a religion, di ba? It is an event that happen once in your life. Isang beses lang siyang nangyari sa buhay mo. Nung tinanggap mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 10 verse 9 to 10, di ba? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So ang kapanganakang muli ay ang pagbabago ng iyong espiritu. So ang tawag po doon, ang technical term or theology term for that is regeneration. Na-regenerate, 'di ba? Patay ang ating kalagayang spiritual, pero nung na-born again po tayo, nabuhay yung ating spirit. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 24, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. So sabi, new man which was created according to God, 'di ba? So dahil doon naging banal na po tayo, naging matuwid na po tayo, naging karapat dapat na tayo sa paningin ng Panginoon dahil tinanggap na nga po natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sabi nga ng 1 John chapter 3 verse 9, whoever has been born of God, so tayo po yan na born again. Hindi religion, may relasyon kay Jesus Christ. Tayo pong lahat yan. Does not sin. For His seed, yung sperma, yung nature natin, the carrier of God, remains in Him. And He cannot sin because He has been born of God. So dito sa verse na to, ine-emphasize na dahil na born again na po tayo, naninirahan natin sa atin si Jesus Christ, sinabi ko nga sa inyo na yung ating spirito, perfect na yan, 'di ba? So nananatili po sa atin ang Panginoon. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. We cannot sin because we were born of God. Once in our life, when we accepted Jesus Christ as Lord and Savior of our lives. Sabi din ng 2 Peter chapter 1 verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ayan. So we are partakers of the divine nature, 'di ba? So hindi talaga tayo
yung banal, pero nakikibahagi tayo sa kabanalan, sa greatness ng ating Panginoon. Then ang Romans chapter 6 verses 6 to 7, knowing this, that our old man was crucified with him, yung luma nating pagkatao, yung ating nature na sinful, yung ating mga maling nagagawaing dapa. So na-crucify siya kasama si Jesus Christ 2,000 years ago, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So hindi na po tayo alipin ng kasalanan. For he who has died has been freed from sin. So namatay na yung ating kalagayan before, yung ating sitwasyon before, nung hindi pa po tayo born again, namatay na po yun nung tayo po ay na-born again. Lumaya na po tayo sa kasalanan. Amen. Ang dahan-dahang binabago naman sa iyo ng Panginoon dahil perfect na yung ating spirit, walang iba kundi yung ating kaluluwa. So ang tawag sa prosesong iyon, sanctification, pinapabanal. So we are changed by God from glory to glory. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Again, di ba? Trabaho ng banal na Espiritu na baguhin ang tao. Trabaho ni Jesus Christ sa buhay po natin yan. Hindi tayo kayang baguhin ang ating mga sarili, ng ating teachers, ng pastors, ng kahit anong simbahan. That is the work of the Holy Spirit. Ang ganap na pagbabago ng kaluluwa natin, ng ating katawan, ay magaganap sa ikalabalik ng ating Panginoon. Ang tawag doon, glorification. Kaya nga up until now, pag tiningnan natin ang bawat isa sa atin, nagkakamali pa rin tayo. Kaya nga ang title natin, When We Commit Mistakes, hindi pa naman din talaga tayo perfect in mind, di ba? In body. Ang perfect po sa atin in spirit. Pero from glory to glory, nagiging Christ-like po tayo. Nagiging kamukha po tayo ng Panginoon. Sabi nga ng 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now we are children of God. So ang ating kalagayan ngayon, we are no longer enemies of our children, sons and daughters of God. And it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Di ba yun naman talaga yung end goal natin? Alam natin na we are not citizens of earth. We are citizens of heaven. Ang final destination talaga natin, langit, kapiling ang Panginoon. Kaya nga sabi ng verse, we shall be like him. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Kaya nga salamat sa Panginoon, we are giving time to God. Kasi what we're doing right now, these things are permanent. 'Di ba? Pang walang hanggan yung investment na ginagawa nating oras para sa Panginoon. So, sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, so actually this is one of my favorite verse, written by Solomon. Sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Sabi niya, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So always remember that na meron pong perfect time ang Lord sa bawat isa sa atin, hindi sa sarili nating timeline. 'Di ba? So dapat kung ano ba yung perfect time ng Lord, ang tayo binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, 'di ba? Totoo naman, gusto nating alamin what will happen in the future. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya nga bottom line dyan, kailangan andun yung ating trust, andun yung faith natin sa Panginoon. Kasi alam natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. 'Di ba? Yan. So 5 bagay ang gusto kong ituro sa atin tonight. What are the things that we needed to consider when people commit mistakes? Kasi sabi ko sa inyo, hindi tayo perfect sa ating soul, sa ating body. So magkakamali ang bawat isa. First and foremost, kailangan mong identify at kailangan mong tanggapin yung ating pagkakamali. Sabi nga ng Job chapter 6 verse 24, Teach me, and I will hold my tongue. Cause me to understand wherein I have erred. Pagkakamali ko'y sabihin at ako'y turuan, ako'y tatahimik upang kayo'y pakinggan. Di ba dapat ganun? Meron tayong teachable heart na na-identify natin yung ating pagkakamali at the same time tinatanggap talaga natin kung tayo ay nagkamali. Hindi yung prideful tayo
na pinipilit natin na tama pa rin tayo, na hindi pa rin tayo mali. Kaya nga sabi dito, sabihin daw sa kanya yung pagkakamali at tayo ay turuan. So dapat teachable tayo. And then we should be willing to listen. 'Di ba? So if we are willing to listen, then changes will come. So mababago po tayo ng Panginoon. Pangalawang bagay, we needed to classify and never exaggerate mistakes. Yan. Kaya nga ingat tayo sa mga gossips, 'di ba? Sa mga marites, sa mga marisol. Kasi minsan, nagkakamali naman talaga ang tao, 'di ba? Hindi naman talaga tayo perfect. Pero minsan, ine-exaggerate yung mga pagkakamali ng mga tao. Sabi nga ng Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool." Ang ganda, no? Sabi ng Panginoon, ha? Halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man daw kapula ang ating mga kasalanan. So di ba minsan mahirap for us na lumapit sa Panginoon? Sinasabi natin, Lord, ang dumi-dumi ko na, ang dami ko na nagawang pagkakamali, pagkakasala. Kapag ako po ay binago nyo na, kapag ako po ay bumait na, saka po ako mag-church, saka po ako lalapit sa iyo. Pero ang sabi ng Lord, come now and let us reason together. Gusto ng Lord, magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Gusto ng Lord, lumapit ka sa Kanya. Kasi di ba sabi ko sa inyo, nagiging perfect tayo in spirit and in truth kapag tinanggap natin siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. So we could come boldly to the throne of the grace of God. Sabi niya, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo or bulak. So tandaan mo, nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ito ang tingin sa'yo ng Lord, maputi na tayo, katulad ng yelo or bulak. Napatawad na yung mga kasalanan natin, past, present, and even future sins. Amen. Ganun po yung extension ng grace ng biyaya ng ating Panginoon. Pero again, hindi license for us to sin na we're already perfect in spirit. Kasi sabi nga ng Titus, di ba, we could say no to ungodliness because of the grace of God. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Diyos para hindi na tayo magkasala. Amen. Church, there are two classifications of mistakes. Una, mistake by commission, mali dahil ginawa. And then mistake by omission, mali dahil hindi ginawa. So dapat clear po ito sa atin, ha. Minsan kasi tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, pero kahit na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, ginagawa pa rin natin yung gusto nating gawin. So kailangan po, lumalago tayo, ina-apply natin yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Sabi nga ng James chapter 4 verse 17, "Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Halimbawa, naturuan ka na ng salita ng Diyos na hindi ka dapat sumasamba sa mga ribulto, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, pero pilit ka pa rin na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. So nagkakasala ka. Kahit na alam mo yung mabuti, pero hindi mo pa rin siya ina-apply sa buhay mo, sabi ng salita ng Diyos, nagkakasala po tayo. Amen. Ayan, so number 3 item, what is the third item to consider when people commit mistakes? We have to measure and we need to proportionate mistakes. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 24, "Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel." Sabi ng Lord sa mga pare, 'di ba, sa mga pariseyo sa Bible, mga bulag na taga-akay. Kasi sila yung mga teachers of the law, mga nagpapahayag ng salita ng Diyos in the Old Testament time. Sabi ng Panginoong Jesus dito sa mga pariseyo na ito, "Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo." Kasi sila, nagagalit sila sa mga tao, dapat daw mag-tithes, dapat daw mag-ayuno, dapat iwasan yung mga makasalanan, dapat gawin ito, gawin yan. Pero sabi dito, hindi na nga nila na-apply talaga yung dapat nilang gawin, pero nakakalimutan nila yung mga mahalagang bagay. Ano po ba yun? Pag-ibig, 'di ba? Understanding, being kind, being patient to other people. So yun yung gusto ng Lord. Kaya nga sinamarize ng Lord yung 10 Commandments, 'di ba? Loving God and loving others. Yun yung ating vision. Amen. Sabi rin ng Proverbs chapter 26 verse 11, "As a dog returned to his own vomit, so a fool repeats his folly." Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso.
Ang sariling suka ay binabalikan nito. Amen. So kailangan talaga natin ng grace of God. Kasi 'di ba, lagi naman talaga tayo nagkakamali at nagkakasala. So the more na lumalago tayo, lumalalim tayo sa salita ng Diyos, the more na lumalayo tayo sa kasalanan. Pero kapag nalalayo tayo sa Panginoon, nahihiwalay ang ating relasyon sa Lord, tendencies babalik tayo sa mali nating ginagawa. Kaya nga may mga ganitong platform. Salamat na tayo nagbibigay ng oras, ng panahon sa Panginoon for free, di ba? Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, amen, para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Point number 4, hindi po masama or mali na minsan nagkakamali tayo, pero dapat we need to grow from and outgrow mistakes. Hindi yung paulit-ulit na lang natin siyang ginagawa, di ba? So walang learning from those mistakes. Sabi nga ng 2 Corinthians 3:18, but we all, with unveiled face, beholding us in the mirror of the glory of God, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord, di ba? At ngayong naalis na raw ang talukbong, nagniningning sa atin ang mukha ng kalwatian ng Panginoon. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang nakikita dapat sa atin si Jesus Christ. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Spirito, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Tayo yung sabi, sino daw yung magbabago sa atin? Yung Spirito, hindi yung simbahan, hindi yung pastor, hindi yung teacher, hindi yung parents, hindi yung sarili po natin. So that is the work of the Holy Spirit sa ating mga buhay hanggang such time na maging kamukha na po natin ng Panginoon. And then syempre, yung last consideration natin, we need to celebrate non-mistakes and be grateful. So kung dumating man sa point na salamat sa Panginoon, by God's grace, talaga nakakasunod tayo sa kalooban ng Lord, nalilimit yung mga pagkakamali po natin, be grateful. 'Di ba? Sabi nga ng Psalm 125 verse 4, do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Kung nga ang Panginoon, lahat ng tao mahal niya, kahit masama or mabuti, 'di ba? Pinapaulan niya sa masasama, sa mabubuti, 'di ba? Yung mga pagpapala ng Panginoon, the more pa sa tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? So tayo po 'yon. Salamat sa Lord. Sabi ng Psalm 103 verse 14, for He knows our frame. He remembers that we are dust. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kakahantungan. Kaya nga we have to be grateful. Diba minsan nagrereklamo tayo sa buhay natin, minsan kino-question pa natin ang Panginoon. In the first place, dapat grateful ka. Kanino ba nanggaling yung buhay po natin? Diba galing po yan sa ating Panginoon. We all make mistakes and it can make us better or bitter person. So ang tanong, will you be made or be broken out of these mistakes? So dapat maging better person tayo dun sa mga pagkakamali po natin, hindi maging bitter tayo. The Lord keeps no record of wrongs, but He remembers our work and the love we shown. Ang ganda, no? So ang Lord pala hindi nagtatara ng mga pagkakamali. Di ba minsan ganun tayo, ano ka na, puro ka na sa akin, nakasampu ka ng pagkakamali, hindi na kita papatawarin, di ba? Pero ang Lord, patient, di ba? Sabi, hindi siya nagbibila ng mga pagkakamali natin, pero yung mga magaganda raw nating ginawa, natatandaan ng Lord. So tonight, nasa around 30 people tayo, natatandaan ng Lord na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kahit na marami po tayong kailangan tapusin at gawin. Amen. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 5, it does not dishonor others. It is not self-seeking. Yun yung definition ng love. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. So, syempre, God is love. Yung mga character na to, yung binasa natin, these are the characters of God. At yung character na ito ng Panginoon, yun din yung gusto ng Lord na imbibe natin as Christians, as sons and daughters of God. Sabi din ng Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ang ganda ng verse, no? So, hindi unfair ang Lord. Sa mga sinasabi natin na minsan nagko-complain tayo sa Panginoon, hindi raw nakakalimutan ng Lord lahat ng mga mabubuti, kagandahan nating ginawa in building His kingdom here on earth at patuloy na tayong tutulungan.
At kung man tumating sa pagkakataon na magkasala ka, hindi tatarahan ng Lord ang pagkakamali mo, na hindi ka na pwedeng lumapit sa Kanya dahil ang dami mo ng kasalanang nagawa in the past. Amen. Sabi ng Isaiah 53 verse 5, "But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." Ang ganda ng verse, no? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Kaya nga siya nagpapako sa krus 2,000 years ago para i-redeem tayo sa ating nature na makasalanan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. So ganun kabuti ang Lord. So we should be grateful to God. Sabi ng 1 Peter 4:8, "And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins." Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Sabi ng Ecclesiastes 3:8, yung ating main verse, "A time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace." One can only know and understand these respective times if one properly walks after the Spirit. So this can be done only by the believer that exhibits faith in Christ as the source and the cross as the means, and maintaining his faith in that capacity. So the Holy Spirit works entirely within the framework of the finished work of Jesus Christ. He demands of us, which is precious little to demand, that our faith be anchored in that finished work. Ganda, no? So nagsisimula tayo sa battle, doon sa finished work. Ganda, no? Saka nakakita ng ganun, lumaban ka sa labanan ng buhay, then nagsimula ka sa finished work, tapos na ang laban, doon ka nagsimula. So ganun yung ating kalagayan. So dapat i-enjoy natin yung biyaya ng Panginoon, yung grace ng Lord. That being done, the Spirit of God will work in our lives, leading and guiding us towards sanctified and fruitful lives. Diba yun yung goal natin, na patuloy na makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Lord. So again, God has made everything beautiful in its season, and at the same time given to man the consciousness of eternity. But He has limited this intelligence so that man cannot review, so that man could not criticize the whole of God's actions as they embrace the past and the future. So this is done in order to humble man as we commit mistakes, and to teach in these mistakes of life him to keep trusting the Lord. Amen. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa salita na aming napakinggan, na tunay nga na when we commit mistakes, alam namin, Lord God, na andun yung inyong biyaya sa amin. Alam namin, Lord God, na andun yung pag-ibig niyo po sa bawat isa po sa amin, kaya malaya pa rin kami makakalapit sa trono ng inyong biyaya. Lord, I pray, hallelujah, na patuloy nga na lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo, at patuloy nga na sa lahat ng aming ginagawa, walang ibang madakila, walang ibang malwalhati, kundi ang inyong dakilang pangalan lamang. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.